Kasama sa turo yun. Kasi salitang sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin, sa aral ni Kristo, sa teachings ni Kristo. Kasama yung Ama sa teachings ni Kristo eh. At alam mo, Sarah Ganga, ginagawa mo, pag inaalis mo yung Ama, Antikristo ka. Pakinggan mo sa unang Juan 2:22. Sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Nako, Antikristo pala yan eh. Antikristo pala yan si Sarah tinatanggihan yung Ama at saka yung Anak eh. Dapat tinanggap mo yung Anak, tanggapin mo yung Ama. Tinanggap mo yung Ama, tanggapin mo yung Anak. Para wag kang Antikristo, tanggapin mo pareho. Sampalatayanan mo pareho. May pangalan yung Ama, may pangalan yung Anak. Tinanggap mo yung pangalan ng Anak, ayaw mong tanggapin yung pangalan ng Ama. Mas dakila yung Ama kaysa sa Anak. Lumalabas pala itong ating kausap, Brad Mel, isa ito sa mga Antikristong nagkalat-kalat dyan ngayon sa Mindanao. Kaya hindi naiintindihan yung ginagawa niya eh. Miski yung kanyang ginagamit na salita, hindi niya naintindihan. Yung formula lang, hindi niya alam kung anong kahulugan eh. Yung gawa raw yung formula. Yung formula, hindi gawa yun. Ako, may alam akong formula, kapatid na Mel, ng magandang langis na meron akong alam na formula ng langis na panghilot. Formula yon. Oo, formula yon. Bibigay ko sa'yo, pero hindi gawa yon. Bahala ka kung gagawin mo yung formula. Pero yung formula, hindi gawa. Di ba? Naintindihan mo na ngayon ang kahulugan ng formula. Naintindihan mo na, Bradmel, kahulugan ng formula. Opo, formula po, hindi pa po gawa yun. Oo, nasa sayo kung gagawin mo, kung hindi. Di ba ganon? Ngayon, yung formula, wala yun sa Biblia, yung sinasabi niyang formula, kaya hindi niya nga alam kung ano kahulugan ng formula. Ang formula, eto, nangaral si Kristo, sinugo ng Ama, dakila yung Ama kasi siya nagsugo. Ang turo ni Kristo galing sa Ama. Hindi pwedeng ang Ama mag-utos kay Kristo, oy, alisin mo pangalan ko. Wala nun. Ang may kagagawan lang nun si Saraga. Antikristo kasi siya. Hindi ba? Kasi yun ang sabi ng Biblia. Ang tumatanggi sa Ama, Antikristo. Para wag kang Antikristo, wag mong tatanggihan ng Ama, wag mong tatanggihan ng Anak. Pareho mo silang tanggapin. Yan. Kaya mahalaga yung pangalan ng Ama. Alin po? 2 minuto na lang po. Salamat po. Kaya mahalaga yung pangalan ng Ama, kapatid na Mel, mga kababayan, kasi yung Ama ang nagsugo kay Kristo. Huwag sabihin ni Saraga na walang kaugnayan yung mga tanong ko sa kanya. Nag-umpisa ito sa bautismo. Saan ba nag-umpisa yung bautismo? Hindi ba sa Ama? Galing sa Ama yung utos na yun eh. Dinala ni Kristo, tinuro ni Kristo. Kaya kung meron kang naririnig na Kristo, pati yung Kristo galing din sa Ama. Mas dakila yung Ama na pinanggalingan kaysa dun sa kay Kristo. At mas dakila naman si Kristo kaysa sa mga apostol. Si Kristo may sabi, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Si Kristo ang may sabi niyan. Huwag mong aalisin sa Biblia yan. Mali ang ginagawa mo. Biro mo, inaalis mo yung 28:19 ng Mateo. Ba't mo inaalis? Naturuan ka ng mga Amerikanong walang malay sa Biblia. Napulot mo lang yan. Di naman sa'yo galing yan eh. Hindi ka naman original na may doktrina niyan eh. Pinulot mo lang yan. Ang katunayan, bata ka pa. 37 years ka pa lang. Yung nagtuturo niyan, yung mga oneness sa Amerika, minana mo lang yan. Kaya hindi mo naintindihan yan, tinuturo mo. Kaya kung mamana ka, kapatid, bumana ka na ng maganda, wag yung masama. At alam mo, no, wag mong kakantsawan yung mga tao pag ayaw kang palakpakan. Bayaan mo silang tumahimik sapagkat pag nakatindig ka, panahong masama. Kaeli, bigyan ho natin ng pagkakataon si Pastor Saraga na magtanong sa inyo na loob ng 20 minuto. Sige po, kapatid na moderator. Sige, time. Pwede na kayo magtanong. Sige, Brother Eli. Gusto ko na ayon sa usapan natin kanina, Biblia lang po ang isasagot, hindi po yung explanation natin. Ngayon,
Binanggit mo kanina na ang inuutosan ay 11 alagad ni Kristo. Ang tanong ko doon, kasama ba si Brother Eli roon? Yan ho ang katanungan ka Eli. Noong isinugo ko, Alam mo, eto sagot ko. Eto sagot ko sa'yo. Eto sagot ko, alam ko na yung tanong. Narinig ko na. Eto sagot ko, pakinggan mo sagot ko. Yung tanong mo, impertinente. Dahil wala sa tema yung tanong mo. Wala naman ako sa Biblia eh. Di ba ang sabi mo, ang tema ayon sa Biblia, ba't mo ako tatanungin, kasama ba ako ron? Eh di kagaguhan yan tanong mo, tanong ng gago yan, yan ang sagot ko sa'yo. Mr. Moderator, uulitin ko, gusto kong malaman ang sagot niya ayon sa Biblia. Kasi ang bautismong itinatayo niya dito, yung sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, binanggit niya kanina na ang sinugo ni Jesus dito ay ang 11 alagad. Noong sila ay inuutosan ni Kristong magbautismo. Ang tanong, kasama ba si Brother Eli Soriano dito sa utos? Mr. Moderator, sasagutin ko Pastor, ba? sandali ka Eli. Pastor, kahit ako siguro pwede kong sagutin yan eh. Ibahin mo natin ang tanong. Sige, sige. Susunod kong tanong. Ang utos doon ay sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Payag ba kayo roon, Brother Ele? Yan ang tanong ka Eli. Alam mo yung tanong, Alam mo, yung tanong mo, dapat wag mong itanong yan eh. Nasa Biblia yan eh, ba't hindi ako papayag? Yan nga ang paniniwala ko. Basta't nasa Biblia, payag ako. Basta't nasa Biblia, payag ako. Oo. Pumayag si Brother Eli, pumayag siya. Ngayon, pangatlong tanong. Ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo, pangalan ba? Kalagayan yon. Kalagayan yon. Ama, Anak, Espiritu Santo. Kasi ang tanong mo tatlo eh, pinagduktong-duktong mo eh. Kung ang tinanong mo sa akin, yung bang Ama pangalan, ang sagot ko, oo. Pero kung ang tanong mo, Ama, Anak, Espiritu Santo, di tatlo tinatanong mo, kalagayan yon. Yung Ama, dakila sa lahat, Diyos yun. Yung Anak, ang sinugo ng Ama. Yung Espiritu Santo, sinugo naman ng Anak. Tatlong kalagayan yan, tatlong kapangyarihan yan. Ang Ama ay makapangyarihan, ang Anak ay makapangyarihan, ang Espiritu Santo ay makapangyarihan. Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi pangalan yon, tatlong kalagayan yon. Ngayon, kung ang tanong mo sa akin, yung bang Ama ay pangalan? Pangalan yon. Nasagot na, Pastor? Oo. Pangalan daw yon. Si Brother Eli Soriano, umamin ka po, Brother Eli, na ang Ama ay Ang pangalan. tanong ho natin ba sa, yun nung nakatalata sa Oo. tema. Inamin po ni Brother Eli, ang Ama ay pangalan. Ang tanong ho, Bakit Brother Eli ang pangalan ni Brother Eli? Kaya Brother Eli ang pangalan ko kasi hindi ako yung Ama. Sige, sige. Ibang tanong. Ibang tanong. mahaba pa ho ang oras, Pastor. Pwede pa kayo magtanong. Ibang tanong. Pangalan na daw yung Ama. Susunod kong tanong. Brother Eli, bukod sa Matthew 28:19, mayroon pa ba kayong ibang teksto na po pwedeng maipapakita sa atin na mayroong bautismong ganyan sa Matthew 28:19? Isang teksto lang, Brother Eli, sapat na. Isang teksto lang po. Eto, sagot ko sa'yo. Sabi mo, isang teksto lang, sapat na. Ba't naghahanap ka ng pangalawa? Brother Eli, linawin po natin. Ang sabi ko, bukod sa Matthew 28:19, mayroon pa bang ibang teksto? Maliwanag po yan. Kung wala nang ibang teksto, maliba yang Mateo.
Brother Eli, inamin mong wala nang ibang teksto bukod doon. Wala akong sinasabing wala nang ibang teksto. Tanong ko sa'yo, kung wala nang ibang teksto, mali na ba yung Mateo? Ako, Brother Eli, ang nagtatanong. Inamin mo na bukod sa Mateo 28, wala nang ibang teksto. Ang hinahanap ko. Wala akong inaamin! Wala akong inaamin! Nanloloko ka! Wala akong inaamin. Ang sabi ko, kondisyonal. Kung wala na bang ibang teksto, mali na ba yung Mateo 28:19? Brother Eli, Yun ang sagot ko sa'yo. Biblia po ang pinag-uusapan natin. Teksto po ang hinahanap natin. Bukod sa Mateo 28:19, mayroon pa bang ibang teksto para maipaliwanag natin, maniniwala tayo? Kasi mahirap yung one-sided tayo. Yun lang ho ba katanungan niyo, Pastor? Yun lang ho ang katanungan niyo. Yun lang ho ang sagutin natin kay Eli. Yun na po ang sagot ko. Kasi gusto ko matuwid ang paniniwala ng tao. Kung wala na bang ibang teksto, kagaya nung sinabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia. May pangalawa bang teksto yon? Pagka wala bang pangalawang teksto, hindi ka na maniniwala. Ikaw pala, matigas ang bungo mo eh. Sige, ibang tanong, Brother Eli, tinanggap mong wala. Wala akong tinatanggap na wala ha. Mamaya magbabasa ako sa'yo. Mamaya magbabasa ako, tingnan mo. Pero tinutuwid ko lang yung maling paniniwala mo na pag isang teksto lang, hindi ka pala maniniwala. Matigas ang bungo mo. Ikaw ang may sabi, isang teksto lang, sapat na eh. Isang teksto lang, Brother Eli, sapat na. Isang teksto lang po. Isang teksto lang, Brother Eli, sapat na. Isang teksto lang po. Nahuhuli ka sa bunganga mo eh. Bakit yung sinabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia? Isang teksto lang yun ha. Bakit lahat ng tao naniniwala ron? Ikaw lang ang hindi maniniwala pala pag iisang teksto lang. Napakaraming teksto sa Biblia, iisa lang, walang pangalawa. Kagaya nung sinabi ni Pablo, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa binibigyan. Isang teksto lang yan. Humanap ka nga ng pangalawa kung meron. Ay, hindi ka ba maniniwala dahil isang teksto lang? Matigas ang bungo mo. Brother Eli, ibang May tanong. katanungan siya kay Eli, bago. Sino po bang tao sa Biblia ang nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Sino po bang tao sa Biblia Marami. ang nabautismuhan? Marami, kapatid. Marami. Lahat nung nagpabautismo sa mga 11 apostol, lahat sila nabautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat nung sumunod sa 11 apostol, pwera na lang yung sumunod kay Judas. Brother Eli, ibang tanong. Sabi mo lahat ng mga apostol ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Wala ko sinabi lahat ng mga apostol, iniiba mo eh. Iniiba mo eh. Ang tanong mo, sino bang tao na bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Sabi ko sa'yo, ang sagot ko, lahat ng sumunod sa 11 apostol. Pwera si Judas. Yun ang mga tao. Wala ko sinabing lahat ng apostol. Huwag mong iibahin. Tumanong ka ng iba. Tanong mo sa akin ngayon kung lahat ba ng apostol. Brother Eli, lilinawin lang natin, saan sa Biblia na ang mga apostolis ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo? Teksto lang po ang gusto naming makita. Teksto lang po. Alam mo, ang mga apostol, nang sila ay nangaral at sumunod sa utos, sinunod nila ng buong buo ang utos. Utos kasi yon, sundin nilang buo. Basahin natin sa unang Timoteo 6:14, kapatid na Mel. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Mula kay Pablo, kay Timoteo, sa lahat ng mga Kristiyano, sumunod sila ng walang dungis sa utos. Ibig sabihin, buo nilang sinunod ang utos. Buong buo. Kaya lahat ng Kristiyano na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun ang sagot ko. Mr. Moderator, pakicheck lang po. Ang hinahanap po namin teksto sa Biblia, hindi yung paliwanag niya.
Dahil ibang-iba po yung kanyang binasa. Ang gusto nating malaman, ang sabi niya, ang mga apostol po ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, hinahanapan siya natin ng teksto. Gusto nating mabasa at makita. Pakicheck lang po, Mr. Moderator. Teksto po ang gusto nating malaman. Abe, ano ba yung binasa ko sa'yo? Di ba teksto yon? Na sila'y sumunod sa utos lahat? Halimbawa, eto Mr. Moderator, ang hindi naintindihan niyang kausap natin, pagka pala sumunod ng buong-buo sa utos, kailangan lahat ng utos kasama ron. Alam mo kasi kung bakit? Pagka sumunod ka sa isa, di mo sinunod yung iba.